Nako, eto mga kababayan, umamin na po ang isa sa abogado netong si Sara Duterte, mga kababayan, na nahihirapan daw po silang sagutin ang mga akusasyon sa impeachment complaint. Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga babayan, no, nahihirapan daw po itong mga abogado nitong si Sara Duterte, mga babayan. No, yan po yung sabi naman ng isang abogado, no, nahihirapan daw po ang mga abogado ni Sara Duterte na sagutin ang impeachment complaint sa kanya. Kaya ganun lang po yung kanilang naisagot, mga babayan, no, doon po sa impeachment complaint ni Sara Duterte. Nako po, sayang ang ibinabayad dito po sa mga abogado na to, sabi ng ating mga kababayan. Imagine ninyo, no? 16, kung di ako nagkakamali, 16 ang abogado ni Sara Duterte, pero wala silang naisagot na maayos doon po sa mga impeachment complaint laban sa kanilang kliyente. So, nag-aksaya na naman ba ng pera etong si Sara Duterte? Okay, so ito, panoorin natin itong balita na to, mga babayan, na kung saan tila may pag-amin po na ginawa ito pong abogado ni Sara Duterte, mga babayan. Alright, let's go. Naninindigan sa pagkakamali. Ganyan inilarawan ni Attorney Armando Verhiligutan, Naninindigan daw sa pagkakamali, mga babayan. ang counsel ng complainant sa reklamong impeachment, ang pahayag ng isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment proceedings na si Attorney Michael Poa. Ayon kay Attorney Poa, walang pagbabago sa kanilang posisyon na depektibo ang mga reklamong impeachment at nakabatay sa mga konklusyon, haka-haka at mga salaysay na hindi nakasandig sa katotohanan. Talaga ba? Paano yung isang kasama dun sa impeachment complaint, mga babayan? Nakakatawa kasi dun, yung pong pagbabanta, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang explanation nila, mga kababayan, no, wala naman daw contract to kill, mga kababayan. Yung mga ganyan po ba, nakakita po ba kayo o nakapanood na po ba kayo sa pelikula, mga kababayan, na may pinirmahang kontrata yung mga hired killer? Yung mga ganyan, no? Nakakita na po ba kayo? Kahit sa pelikula, meron po ba silang pinipirmahang kontrata? Kasi ako, never ako nakakita, no, na kapag ikaw may kinontrata o may kinausap ka, no, sa pelikula, mga babayan, no, kahit siguro sa totoong buhay, no, pagka may kinuha kang ganyan, walang kontrata, no, mag-uusap lang kayo, babayaran mo, tas gagawin niya yung trabaho niya. Ganun lang yun. Pero yung katwiran nila na wala naman daw kontrata, ano to? Pinagdoloko tayo na itong mga to. Malinaw doon sa video, no? Nasa bibig mismo ng galing. 'Di ba? Nakita naman, napanood naman po natin, nasa bibig niya mismo ng galing na may kinausap na po siya. No, na kapag may nangyari sa kanya, no, eto yung gagawin sa Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, at saka kay dating House Speaker Martin Romualdez. Diba, napanood natin yan. Napanood ng buong Pilipinas. Napanood sa buong mundo yan. So, paano nila itatanggi yun? So, ang katwiran lang nila, ang depensa lang nila, walang kontrata. Napakahinang depensa niyan, mga kababayan. Pero we maintain our position na nahirapan kaming sagutin because Nahirapan daw silang sagutin. Umamin, mga kababayan, nahirapan po silang sagutin. No? nahirapan kaming sagutin because walang impeachable offense. Nako, nahirapan daw sagutin dahil walang impeachable offense. Palusot lang yan.
'Diba? Yan yung pinakamadali kasing sagot, mga babaeng, kapag alam mong ang hirap idepensa ng isang bagay. Sasabihin na lang, no, na walang impeachable offense. Walang kaso, walang diferensya. See? Ganun kahina yung kanilang depensa dito, mga babayan. No? Walang kalaman-laman. Sabi nga ng mga abogado. Instead of explaining ano yung naging non-answer ng Vice President, ay yung team niya nagdo-double down pa. And I don't blame them. Blame them. Ang hirap kasing i-refute paragraph by paragraph yung 98-page complaint na compliant sa requirement ng ultimate facts. Hindi lang yan, may ebidensya pang naka-attach sa mga exhibits. Ang hirap sagutin nun. So, Oo, mahirap talaga sagutin yun. Iisa-isahin mo yun. So, ang tangi lang nilang magagawa, mga kababayan, isitahin, no, yung technicalities ng impeachment. Kagaya ng ginawa nila dati. Kagaya ng ginawa nila last year. 'Di ba? Yung technicalities ang kanilang tinarget, mga kababayan. Kaya nga napunta sa Supreme Court yung usapin eh. At sabi nga po, no, sa ngayon, yan daw po tila yung kanilang tinatarget. No, yung mapunta po uli yung usapin sa Supreme Court. Oh. I could feel for them. Layo na isasagawang pagdinig ng House Justice Committee na mailatag ang mga ebidensya at testigo ng mga complainant at respondent o si VP Duterte. Eto nga, mga kababayan, lalo lang napabilis yung proseso eh. Diba? Umiksi lalo yung proseso. No, kasi imbis na ganun, kung sumagot sila, may 3 days po, no, yung pong complainant sumagot. After 3 days, pag sumagot na yung complainant, pag-uusapan, after 3 days, pasasagutin uli sila Sara Duterte. Doon magdidesisyon ngayon kung magkakaroon ng hearing. Diba? Eh, ang problema, mga kababayan, tinanggal nila yung isang step. Hindi sila sumagot. Sumagot sila, pero ang katotohanan nun, mga kababayan, wala talaga silang isinagot. Diba? Pagkatapos nito ay saka pa lamang tutukuyin ng House panel kung may probable cause o sapat na ebidensya para irekomenda sa plenaryo ng Kamara ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo at maiakyat ang reklamo sa Senado para sa isang paglilitis. This is to remind the public during the what we call mini trial before the Committee on Justice. Yung titingnan lang ng Committee on Justice whether may probable cause. Hindi Titignan lang nila, mga kababayan, kung may probable cause. Diba? So after po nun, pag napatunayang may probable cause, magkakaroon po ng mga mini-hearing yan, mga kababayan. Tapos iakyat po yan sa plenary. pa yung pag-determine kung dapat bang ma-remove from office, ma-impeach at saka ma-remove from office yung Vice President. Okay, mangyayari yan during the plenary tsaka during the Senate trial. Yung i-determine ng Committee on Justice is probable cause, napaka-achievable yan, mababa yan compared to yung determination of guilt at the Vice President. Nako, yun, no. Pagdating po sa Senado niyan, mga kababayan, mukhang tagilid din sila. No, kasi kapag po nauna, no, yung pong warrant of arrest na itong si Bato de la Rosa at saka ni Senator Bongo, mga kababayan, lumabas, no, sa ICC, mas mababawasan po, no, yung Duterte block doon. At mukhang mahihirapan na po silang ilusot, mga kababayan, no, through voting, yan pong impeachment ni Sara Duterte. Medyo kabado sila dyan. Kaya ang nakikita nilang solusyon dyan is patagalin, delaying tactics, no, at muli, mapaabot po nila yan sa Korte Suprema. So, yan yung nakikita natin ginagawa nila rito. Sa March 25, April 14, 22 at 29 nakatakda. Ayan, next week na po yan, mga kababayan. Ang hearing proper ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment. Aminado naman si Attorney Powa na kinukonsidera pa nito kung dadalo o hindi sa pagdinig ng House panel bilang isa sa mga abogado ng Vice Presidente. Nako, kinakabahan na rin ba si Powa? Ito ay dahil hindi naman anya makakapag-cross-examine ng mga abogado ng Vice Presidente sa mga testigo at ebidensya ng complainants. Ang dilema namin ngayon is how do we rebut
if we cannot even cross-examine, I mean kami, not the committee members, kami, if we cannot even cross-examine the witnesses that the complainants will be presenting to test the credibility of their testimonies, no? Kung dadalo naman o hindi si VP Duterte sa impeachment hearing, dedepende anya ito. Kaya medyo kabado talaga sila mga kababayan. Di ba? So, kabado talaga sila. No, natatakot tong mga to. No, kung hindi rin nila alam kung paano nilang didepensahan ito pong si Sara Duterte. Base po dyan sa mga nangyayari ngayon, mga kababayan. Kasi kung kaya talaga nilang depensahan po itong si Sara Duterte, mga kababayan. Ito based lang sa analysis natin, no? Kung kaya talaga nilang depensahan si Sara Duterte, yung palang unang binigay sa kanilang pagkakataon na sumagot sila, 'di ba? Sinagot na nila lahat 'yun. Nirebat na nila kaagad lahat 'yun. Kasi from there, no, pwede na nilang madali yung impeachment complaint eh. Pwede na nilang patayin kaagad eh. Kung talagang matibay, no, yung kanilang mga ebidensya, yung kanilang mga rebuttals, no, doon po sa impeachment complaint. Kung talagang kaya nilang pabulaanan 'yon. 'Di ba? Kung talagang kaya nilang sabihin na hindi yan impeachable offense. Kaya lang kaso, sabi nga dito, kampo ni VP Sara nahihirapan ng pabulaanan ang mga aligasyon sa impeachment complaint. 'Di ba? Siguro naisip nila ang hirap eh, hindi natin kaya, no? Ito lang yung pinakamadaling solusyon dyan. Ito lang yung pinakamadaling sagot dyan. Questionin natin yung technicalities. Parang ganun po. No, yun nangyari dito at yung naging sagot po na itong kampo ni Sara Duterte. O sa payo ng defense team ng pangalawang Pangulo kung may bentahe ba o wala ang pagharap sa House Justice Panel. Rosalie Co. Which is kailangan talaga. No? Kailangan niyang humarap para sagutin niya, mga kababayan, yung mga impeachment complaints sa kanya. Bakit? No? Kasi kung sa Pangulong Bongbong Marcos po nangyari yan, mga kababayan, syempre, yan din yung i-insist nila. 'Di ba? Yan din yung isisigaw ng mga yan. Bakit ayaw nyong iharap? Dapat humarap yan sa impeachment. 'Di ba? Dali natin dun sa ganun senaryo. No? Ngayon, dito po sa kampo ngayon nila Sara Duterte, pinag-iisipan pa nila. No, kung ihaharap o haharap, kung haharap o hindi etong si Sara Duterte. Pero malinaw po, ang nakikita natin diyan, mga kababayan, kung ang Pangulong Bongbong Marcos, no, ang nasa ganyang kalagayan, baka mag-rally pa yung mga yan. No? Alam niyo, sa totoo lang, kitang-kita talaga. No, na wala talaga silang isinagot, mga kababayan, kasi nga nahihirapan sila. Sabi nga nito ni Congressman Rodriguez, mga kababayan, panoorin natin, no, kung ano yung kanyang mga sinabi dito na parang na-insulto, no, o parang ininsulto rito, mga kababayan, yung pong mga abogado ni Sara Duterte. 'Di ba? Parang lumalabas walang kwenta yung mga abogado ni Sara Duterte. Imbis na maayos nila yung impeachment complaint, mga babayan, kay Sara, mukhang napadali pa. No? Mukhang napahamak pa ngayon si Sara Duterte. Tuloy natin. Medyo matagal lang. Madam Chair. Yan. The Honorable Rodriguez. Yeah, Madam Chair, I have read the consolidated verified answer and ad cautelam with caution. And certainly I would express my disappointment with the legal team of the Vice President, who has 16 lawyers who have signed this particular answer. In an answer, the grounds which were averted to in the third complaint, 6 grounds, should have been answered one by one. Because there is a finding by the committee of sufficiency in substance of the 6, although I would like to state that of the 6, I find that those with substance sufficiency is the first and the fourth ground. The other 4 are not. But however, since the committee voted for the entire third complaint to be sufficient in substance, it behooves upon the lawyers
I have been, I was a practicing lawyer before, and quite some time, and I have met many of the lawyers of the Vice President. They're very good. However, in this case, there is no answer to the 6 grounds of the third complaint, and also no direct answer to the 5 grounds. There were 8 grounds in the fourth complaint, but the 6 to 8 complaints were found by the committee to just be corroborative to the first to the 5th grounds. In the fourth complaint, I find that the first 2 has sufficiency in substance, that 3 do not. But I, therefore, am surprised that in this particular case, there is no discussion per ground, and therefore would not give us the real answer of the respondent to the 6 and 5 grounds. 6 in the third complaint, 5 in the fourth complaint. However, Mr. Chair, reading this, there is indeed, I'm only interested in the answer on the 125 million confidential funds in 2022 of the Vice President. And there is an answer. This is paragraph 24. This is page 5 of the answer, consolidated answer. For this 125 confidential funds, the only answer of the Vice President is that in its deliberations of the Saballa and Cabrera complaints, this committee disregarded a petition for review in Sara Z. Duterte versus Nilda B. Plaras, docketed as COA CP number 2024-0194, before the Commission on Audit, COA, Commission proper. Notwithstanding that the subject of that appeal is the notice of disallowance involving the same confidential funds that constitute the principal basis of the accusation therein, significantly, the matter remains pending and unresolved, and any ruling of the COA would, in any event, remain subject to final judicial review of the Supreme Court. A bare answer to definite allegations, ultimate facts in the third complaint and the fourth complaint. So, but this also would, at the same time, provide the committee the obligation to hear the case, to hear the COA on precisely, because I have heard the Vice President say that Mary Chris Piatos will be explained. The 11 days will be explained of the 125 million. Di naman But na-explain. unfortunately, it's not here. But I would say that there is... Diba, ang yabang pa nila, mga babayan, no? Magsasalita na raw si Piatos. Lalabas na raw si Piatos. Makikilala na raw si Piatos, mga babayan. Wala rin naman, di rin naman nila nailabas kung sino si Mary Grace Piatos. Answer, but precisely it does not have the facts that would constitute the real answer, so a hearing would be required on this particular matter. There is therefore sufficiency of ground for the ground of the 125 million Yari. confidential fund. Next, the next one where there are just 2 grounds that I'm saying there is sufficiency and substance. The next one is the threat Eto na. against the President, the First Lady, the Speaker of the House, Martin Romualdez, by the Vice President of the Republic of the Philippines. The only answer here is on page 9, paragraph 53. This is the only thing that would answer those ultimate facts stated in both the third complaint and the fourth complaint. And may I read, therefore, the answer of the respondent to this threat. It says here, the impeachment complaints likewise brazenly accuse the Vice President of entering into a supposed contract to kill. Yet, they fail to present any shred of proof that any such contract ever existed. Yan na. Instead, complainants rely
on exaggerated conclusions dressed up as fact. Diba? With Palusot very na short naman. answer, Madam Chair, this therefore requires, to me, a hearing on this particular issue, which is ground number 4 in the third complaint and ground number 2 in the fourth complaint. So as far as these two, Madam Chair, I find there is sufficient grounds to continue with the hearing of this case. And since the others were not also, Madam Chair, the others were not clearly answered to, ground by ground, then the decision of the committee stands that there is sufficiency in substance in all the 6 grounds under the complaint, the third complaint, and the 5 grounds under the fourth complaint. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Rodriguez. The Honorable Sua. Okay, so yun mga kababayan, no, narinig natin dito, no, na wala talagang sinagot yung mga abogado ni Sara Duterte. No, at lahat ng mga excuses nila ay puro sablay mga kababayan. Nasabi nating excuses kasi mga kababayan, hindi naman talaga nila sinagot. No, yung mga complaints sa kanila. So parang yung mga pagsagot po nila ron ay parang mga excuses na lang. In short, mga palusot na lang. Diba? So, ano pong masasabi nyo dyan, mga kababayan? Okay, so hanggang dito na lang muna itong ating video ngayon. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.